Let's bring in our guest from the Philippine Statistics Authority, Assistant National Statistician, Engineer Mariza Grande. Ma'am, magandang hapon. Welcome to Storycon. Magandang hapon, Engineer. Hello, Engineer. Good afternoon, sir. Good afternoon po. Ma'am, first of all, we have a statement coming from Congressman Joel Chua na 400 plus of the names daw submitted by his committee to the PSA for verification ang lumalabas na walang record sa PSA. Ito yung mga pangalan na na pumirma daw doon sa acknowledgement receipt ni VP Sara Duterte. First of all, can we get some clarity there? Totoo ba na 400 plus names ang hindi mahanap? At pangalawa, paano pong sistema ginawa ninyo to verify? Okay. Magandang hapon po sa lahat. So, we would like to confirm po na 405 out of the 677 po na binigay ng House of Rep for verification sa PSA ang walang birth record. Okay. Okay, malinaw po yun. Based po ito sa information na ibinigay ng ating Committee on Good Government and Public Accountability dun sa 677 na names na pinadala po nila sa atin. But ma'am, can you also tell us how exactly you verify the names? For example, they just give you a list of names tapos you check kung letter for letter ito'y nasa records ninyo? How did you go about this po? Okay. Ganito po yung proseso, no, sir. Dahil limited po yung information na ibinigay, yung pangalan lang po. But the minimum requirements na dapat talaga i-submit kasama yung date of birth, yung place of birth, yung pangalan ng magulang. No? But initially, based on the list, we have verified na 60% na po ay lumabas na negative result sa aming record sa database. Engineer, may possibility ba na mga sila extraterrestrial na nilanding na lang sila dito? No? Hindi sila ipinanganak dito. May possibility ba na ganon? Well, there's a possibility, but the absence of the civil registry record cannot be a conclusive proof of the individual's non-existence. Kasi may mga cases naman po talaga tayo na hindi nakaregister ang kanilang birth certificate. And the fact also na minimum, kumbaga, kulang yung mga additional information na kailangan natin sa verification. Pero, Engineer, we're talking here about confidential funds. Common po ba to sa pag-audit ninyo? Dahil lagi naman sinasabi ng COA, kahit confidential and intelligence funds, subject to audit din. Common pa doon, madalas niyo po ba maka-enkwentro to na mga unverified names sa mga acknowledgement receipts? Lahat naman po ng mga government agencies na may mandato to verify or validate information based po sa kanilang mandate ay nagko-cooperate po tayo. At isa nga po dito yung verification ng existence ng mga records ng mga tao under investigation. Kasama na rin po dito yung HOR. Opo. Ma'am, I understand. So kapag meron pong investigasyon, saka po nagve-verify ang COA nung authenticity ng tao, kung totoong meron ng ganong tao? Not only COA, ma'am, pag may mga other agencies, meron din po. Depende po yan sa mandato ng ating mga ahensya. Ma'am, we understand naman your statement na this is not conclusive proof kasi it's always possible na hindi na-register ang kanilang mga births doon sa PSA or sa NSO dati. Pero po, statistically speaking, is it probable na lahat ng itong 405 talagang hindi lamang na-i-register ang pangalan out of 677? 60% ng inyong sample ay probability ng ganon, Engineer? Ano yung probability? 1%, 2%, 3%? I cannot say the probability, but yung nilabas po namin na datos ay, ang ibig sabihin nun, wala pong nag-exist na birth record sa aming database po. Opo. So, there are a lot of possibilities. Binanggit ko nga isa, pwedeng hindi po sila nakaregister or dahil sa limited na information. But this is not a
conclusive evidence or proof na hindi nag-i-exist yung isang tao. Tapos I'm going back to my first question sa inyo kanina. Exactly how did you check? Ang binigay lang ho ba sa inyo ng Kongreso ay pangalan? Yun lang ho ba? Kasi sabi nga ninyo, the best I think way to do it would be with a name, a birth date, and the location of birth. But what information were furnished to you by Congress, for example, in this case? Well, yung pinadala po sa atin ng committee ay yung pong listahan ng mga pangalan na nakapirma po. So, nag-base lang po kami dun sa verification, dun sa available or limited information na binigay po ng House of Representatives. Which is just the names. Tama ho ba? Di ba? Yes, Just po. the names. Yes, po. Nothing else. Yes po, sir. Di ba, engineer, kailangan mo yung birth certificate sa maraming mga bagay. Halimbawa, sa passport, kailangan mo ng birth certificate, no? Sa mga business permit, etc. So, kung wala kang birth certificate, kahit hindi siya final proof na ikaw ay na non-existent, pero parang saan kuweba ka nagtatago para wala kang birth certificate na kailangan sa maraming mga bagay. Kung ikaw ay lumalaki, no, sa eskwelahan, etc., no, sa passport, sa visa, etc., no? So, di ba ang hirap nun? No? Unless nakatira ka sa isang kuweba o kaya sa isang underground bunker sa Davao, no? Parang ang hirap na wala kang birth certificate. Yeah, tama po kayo dyan kasi ang birth certificate, yan po yung prima facie evidence ng individual's existence. At marami pong gamit. So pagpasok mo sa school, kailangan mo ng birth certificate, passport, halos lahat ng transaction. And in fact, kapag ikaw ay boboto, mga financial transactions, kailangan mo ang birth certificate. So tama din naman po kayo dyan. So there are a lot of possibilities din sa resulta ng ating verification. Miss Grande, meron din kami isa pang story na yun daw spending ng administrasyon in the previous year for confidential and intelligence funds. Record high daw last year. Tama po ba yun? Ko-confirm ko lang. I'm sorry po, ano po yung tanong nila? Yung pong yun daw spending ng confidential and intelligence funds ng Marcos administration in the previous year, record high daw noong 2023. Tama po ba yun? We are not privy doon po sa information about doon sa expenses on the confidential fund po. May binanggit silang number, 10 billion daw. Record high daw yon for ng spending for CIF ng isang administrasyon in 1 year? I'm sorry ma'am, I am not aware of this. Baka nakuha yun doon sa Okay. Ma'am, pahabol lang. I'm looking at Facebook right now. Ginugol ko, hindi ko ginugol. Sinearch ko sa Facebook profiles yung Mary Grace Piatos. Lumalabas po mga 40 halos yung mga Mary Grace Piatos dito sa Facebook profiles. Although to be honest about it naman, some of them are clearly fake accounts kasi ito, for example, meron ako Mary Grace Piatos padding expert at OVP. So yun clearly that's a fake account. Pero some of the Mary Grace Piatos says on Facebook mukhang may 1.6 thousand followers, so 4.3 thousand followers. So may mga posibleng may mga tao talagang Mary Grace Piatos ang pangalan. pero Ed, sa Facebook pwede kang maglagay ng maraming di ba? Maraming ganyan. That's also true. Kahit anong identity. That's also true. Pwedeng isang tao gumawa ng ganyang 100. May mga clearly may mga clearly fake pero I'm just asking. Based sa record po namin, wala pong birth or marriage record ang isang Mary Grace Piatos. Ay ma'am, so pati marriage records chinek ninyo kasi a person's name may not be the same anymore after she gets married So pati marriage records were also checked to see if there is a Mary Grace who now has the last name of Piatos. Yes po, trinay na rin po natin i-verify yan. At wala po kaming record. Okay, that's good to know. Akala ko kasi birth records lang ang chinek Kasi the names would change So apparently pati
Pati yung marriage, mabusisi pala ginawa ninyo. Tingin ko, Ed, Engineer, pahabol ko lang. Pangalan mo, Mary Grace Piatos, walang makakalimot niya. Engineer, pahabol ko lang, kumustahin ko kasi merong sinuspending civil registrar sa probinsya, hindi ba? Yung nalaman na nag-i-issue ng maraming mga fake birth certificates, nasuspindi siya. Tatanungin ko lang, kumusta na po yung status noon? Is he still suspended o ano na nangyari sa kanya? Pinalitan na o ano? Well, based dun sa mga balita natin ay nasuspende itong civil registrar na ito at I think nag-file na rin po ng case ang ating NBI, criminal case para po dito. Ano po ba yung pag-a-assign ng mga ano ninyo? Kasi parang napakatagal na niya doon sa pwestong yun eh. Meron ba silang regular rotation? Yung mga civil registrar, saka hindi daw sila hindi daw, ang sabi ng mga mayor na nakausap namin hindi daw naman covered ng local government siyang mga yan. Yun ang sabi nila. They are directly under the PSA, kaya hindi nasusupervise daw ng local government. Tama po ba yung ganong setup? Ang mga local civil registry offices po ay directly under supervision ng ating mga local civil executive. Ang ating pong PSA nagbibigay lang po ng technical supervision para sa implementation ng mga civil registration laws and regulations po. Medyo hugas kamay pala yung anong yun. Nagtuturuan sila kung bakit nagkaroon ng ganong karaming mga fake na birth certificate. Usually, engineer, anong parusa dyan sa falsification ng mga documents na ganyan? Falsification, Falsification siya. Ano usually? Bribery. Di ba 300,000 daw ang bayad per falsified graft case. Pero may naparusahan ba, engineer? Would you be aware of anyone na civil registrar na naparusahan na related sa ganyang klaseng falsification? Well, meron na tayong mga inendorso sa mga municipal mayors para sa pag-conduct ng kanilang investigation also and filing of administrative charges sa mga local civil registrars na involved po sa mga fraudulent registration. So may mga ongoing na po na mga investigation dahil sa mga fraudulent registration na ito. Marami po ba yan? Is it common o lang siya, exemption lang yung mga ganyang cases? Pambihira po ba yung ganyang kaso? May mga inimbestigahan na po tayo ng mga local civil registry offices at inirefer sa ating mga municipal, yung mga mayors para actionan din kasi sila nga po yung may direct na supervision sa ating mga local civil registry offices. Okay. We'd like to say thank you very much kay Assistant National Statistician Engineer Marisa Grande ng PSA. Ma'am, salamat po for joining us this afternoon. Salamat po. Thank you. Thank you, engineer.